3 days passed. I thought I can relax at least in that vacation but, Nakakairita talaga si Anna. Lagi siyang nakaipal sa gagawin ko. Umaasta siyang supergirl ng henerasyon. Inaagaw niya lahat ng gawain ko. Ang nakakaasar sa lahat, yung pagngiti-ngiti niya sa akin. Yung ngiting parang may masamang binabalak. Yung ngiting nakakaasar. Sisk! Hindi ko siya magawang awayin dahil napakaganda ng imahe niya sa anak ko. Or maybe, mabait naman siya talaga, ako lang itong tupakin. Hi! At last I'm home. Balik na naman ako sa mundong ginagalawan ko. Pabagsak kong ibinaksak ang katawan ko sa malambot na sofa sabay pikit ng aking mata. Pinakiusapan ko muna si Arvin na dito na muna ako magstay habang inaayos ko pa ang mga gamit ko para sa paglipat sa kanila ni Arvin. Yes, kasama sa usapan ang pagsasama namin sa iisang bubong para sa one big happy family ni Arvin. And thinking about Anna is living with us too. Hay, kailangan ko munang mag-relax at i-clear ang utak ko. Maya-maya lang din ay nakaramdam ako ng antok. And the next thing I knew, magana. Medyo nanakit pa ang katawan ko dahil sa sofa na ako nakatulog. Nagmadali akong gumayak pagkakita ko sa wall clock. It's 7:30 in the morning. Nang makontento na ako sa itsura ko ay sakto namang pagdating ng assistant ko at ng service na maghahatid sa akin sa office ni Sir Jerry. Malapit pa lang kami sa building kung saan ang Star Entertainment ay maraming taong nakapalunpon sa harapan. Tila may inaabangan. Hindi ko na lang pinansin dahil okupado ng isipan ko kung anong isasalubong sa akin ni Sir Jerry at ni Chris. Nang huminto na kami sa harapan ng building ay pinagbuksan ako ng pinto ng driver. And I was shocked nang magsitakbuhan sa akin ang mga taong nakita ko kanina nang makita ako at binabato ako ng kung ano-ano at hindi ko maintindihan katakot-takot ng mga tanong. Miss Denise, totoo bang may itinatago kang anak? Ilang taon na siya? 4, 3, 6 o 5? Sino ang ama? Is he a married man? Kasal ba kayo o naanakan ka lang? Miss Denise. Hindi ko alam ang isasagot ko sa kanilang lahat. Buti na lang may mga guard na nag-assist sa akin para makaalis ako sa mga nagkakagulong press. Nang makapasok kami sa building ay umakyat ako kaagad papunta sa office ni Sir Jerry para tanungin kung paano nakarating ito sa media. Finally, bungad sa akin ni Chris pagkabukas ko pa lang ng pintuan. Kamusta naman best friend ko? Medyo sarkastiko ang pangangamusta sa akin ni Chris at pahilan niya akong iniupo sa sofa. Now talk. Napatingin ako sa dalawa. Si Sir Jerry ay tahimik lang rin na nakatingin sa akin, samantalang si Chris ay halos kainin na ako ng mata niya sa sobrang sama ng tingin. Napayuko ako. Napahawak ako ng mahigpit sa pareho kong palad at pumikit ng mariin. Huminga ako ng malalim. Magpapaliwanag na sana ako nang unahan ako ni Chris sa pagsasalita. Kung hindi ka naman kasi syunganga. Alam mo namang sikat ka at minamanmanan ang bawat galaw mo, sinakyan-sakyan mo pa yung trip ng batang kuting na yon. Hay naku! Nachismis ka tuloy ng matinik na paparazzi. We need to call a press. Napalingon ako kay Sir Jerry sa sinabi niya. What? Hush! Right. We need to call a press at sabihin mong kasinungalingan lang ang lahat, Jana. Dahil hindi ko matake ang sinasabi nilang nabuntis ka lang ng kung sinong lalaking may asawa at tinakbuhan ka. Lalong hindi ko matake na tinatawag ka nilang sinungaling. Manlilin lang. Ahas. Gold digger. Whore. Slut. Chris. Lower your voice. You are still in. And my office for Pete's sake. Nakakainis naman kasi talaga sila. Sila ang sinungaling. 3 araw lang akong nawala. 3 araw lang. Bakit naging ganito? Handa naman akong ipagtapat sa lahat ang lahat. Pero, inunahan ikaw ng MJ paratang wala namang katotohan. Tanggap kong magulo ang mundong ginagalawan ko sa propesyon na napili ko pero ang tawagin akong gold digger, hinding-hindi gawain matatanggap. Lahat ng meron ako ngayon, pinaghirapan ko. Pinagsikapan kong abutin ang pangarap ko ng walang tinatapakang tao.
Lahat ng ito ay dahil sa pagsisikap ko. Jana. Tawag ni Sir Jebby sa pangalan ko. May gusto ka bang sabihin? Nakatitig siya sa mga mata ko. Nababasa kong tila may alam siya tungkol sa inililihim ko. Wala kang dapat sabihin kung hindi ang sabihin sa mga pagmumukha nila na napagkamalan ka lang ng tiyanak na iyon na ikaw ang nanay niya. Understand? Oh, shut up, Chris. What is your problem, Jebby? You want to know? Yes. Well, obviously it's you. Bakit ako? Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bukod sa pagiging maingay mo, that's because you didn't say yes. Halata kong natigilan silang pareho. Sayang naman, sinusubay-sabyan ko pa naman kung paano magsusuntukan itong dalawang to eh. I told you to wait. Bakit ba kasi napakainipin mo? Dahil mainipin ako. Ayokong magpahuli sa kuya ko. Napalingon ako kay Sir Jed habang nanlalaki ang mata. Did he really know? The hell is his reason? Chris whispered to herself. Is he proposed to Chris? Imposible naman yata sa dalawang aso at pusa na ito. Back to you, Jana. Ano na, may dapat ka bang sabihin sa amin? Bilang manager mo, I need to know everything and the truth. Sisk! Nakita at alam naman niyang napagkamalan lang ang babe ko, tatanungin pa niya. Sisk talaga. Chris in a low tone again. Tara na nga, Jana. Doon muna tayo sa labas, nakakaamoy kasi ako ng amoy paa dito. Chris said sarcastically while looking at Sir Jebby. Lihim akong natatawa dahil sa ekspresyon ni Sir Jebby. Ako ba ang pinariringgan mo? No, boss. Guni-guni mo lang yun. Hinila ni Chris ang kamay ko patayo at aktong lalabas na kami ng pintuan ay tinawag ako ni Sir Jebby. Jana, you can't hide it forever from Chris. Napahinto ako ng lakad at ganon din naman si Chris na agad na lumingon kay Sir Jebby. What do you mean? Nang hindi sumagot si Sir Jebby ay hinarap naman ako ni Chris. Ba tinatago ka ba sa akin ha, babae? Chris, I pause. Hindi ko kayang tumingin sa kanya ng diretsyo. Bakit ba ang hirap mag-explain sa isang to? Mas kinakabahan pa ako sa kanya kaysa sa kaharapin kong mga press. Wait. Maupo nga muna tayo ulit. Nakakangawit ang heels ko. Hinila niya akong muli papunta sa sofa at naupo. Hinarap niya ako at tumingin sa akin ng diretsyo. Sabihin mo sa akin ang hindi ko alam na ni Jebby, Jana. Nakakaramdam akong ako na lang ang walang alam dito sa tono ng pananalita niya. Kanina ko pa nararamdam pero dahil malaki ang tiwala ko sa'yo ay naniniwala ako sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magagalit kahit na ako ang huli mong pagsasabihan. Best friend mo lang naman kasi ako 10 years best friend. Ano pa nga bang magagawa ko? Baka tawagin mo pa akong epal kapag nagalit ako. Seriously, Chris? Hindi ka pa galit niyan. Nagsalit-salit ako ng tingin sa dalawa. Daig ko pa ang ini-interrogate dahil sa mga tingin nila. Hihintay nilang ibuka ko ang mga labi ko at magkwento. Pero, Sir Jebby, pwedeng talian muna natin si Chris. What? Harmless naman siya pagdating sa'yo, Jana. Chris. What? Will you please listen to her first, Chris? Jebby. Fine. Natatandaan mo ba nung magkita tayo sa airport? Hindi mo na ako pinakawalan noon at sinama mo ako sa unit mo noon, di ba? At sinabi mong magkwento ako tungkol sa nangyari sa akin kung bakit bigla akong nawala. Tumango-tango naman siya. Pwede ko bang i-fast forward? No. Okay. Di ba sinabi mong kahit sa lang ako magkwento ay okay lang sa'yo? Hindi ko naman na naikwento dahil sa pagsama-sama mo sa akin sa mga pictorial at shooting mo ay nadiskubre naman ako ng isang director at kinuha niya akong isa sa mga cast sa next project niya. Tapos nag-extra muna ako bago ako masalang sa isang magandang role. At pagkatapos ay naging busy na tayo palagi. Fast forward, Jana. Okay na, alam ko nang matalas ang memorya mo at hindi mo kailangang mag-alala basyang ka dyan sa pagkukwento. Sisk. Just tell her, Jana. I have a child, Chris.
His name is Arvin, same name with his father. Yung inihatid nating bata sa hotel, anak ko talaga siya. I paused. Oh my God. Oh my God. Who's wait? Paanong sandali-sandali lang? Carol. Tubig Angie please. Chris Pioli. 2 hours later Pagkatapos kong marinig ang lahat mula kay Jana, halo-halong emosyon ang nararamdaman ko. Galit, inis, galit, inis, galit, inis, galit at inis. Naiinis ako dahil napakatanga ng tingin ko sa kanya, dahil pumayag siyang ang bigyan ng anak ang lalaking yon kapalit ng malaking halagang pera. Kung ako ang nasa ganoong sitwasyon ay hinding-hindi ako papayag. Mas uunahin kong intindihin ang sarili ko kaysa kapakanan ng ibang tao. Hindi naman sa pagiging selfish. Sadyang napaka-unfair naman kasi nang nangyari. Dangal at pagkababae ang itinaya ng BFF ko, sa malaking halaga na lang siya. At pagkatapos itinapon na parang wala lang. Pwede naman sanang naging honest na lang sila sa taong mamamatay na. Bakit kailangan pa nilang gumawa ng mga bagay na sila rin naman ang mahihirapan sa bandang huli? At sa tingin ba nila magiging masaya ang pinasasaya nila kung malalaman lang nito na nagsinungaling sila dito para sa kapakanan niya? Pabibigatin lang nila lalo ang loob ng tao. Etienne. That's ridiculous. Walang nagiging masaya sa pagsisinungaling. Ang isa pang kinaiinis ko, may alam pala ang isang hinayupak na lalaking ito tapos hindi man lang sinabi sa akin o nagbigay man lang ng clue. Nakakainis. Nakakainis sila ng best friend ko. Chris, alam kong galit ka. Pero sana naman huwag mong sirain ang sofa. I face him. Kung yung mukha mo kaya ang sirain ko. Nasaan ba yung magaling mong kapatid ha? Makakatikim talaga siya sa akin kapag nakita ko ang pagmumukha niya dahil sa ginawa niya sa best friend ko. Should I call him? Ano pa nga ba? He was about to dial his phone nang suminya sa kanya si Jana na huwag nang tumawag. Tumingin naman ako kay GB ng masama pero nagkibit balikat lang siya. Chris, please. Ako na ang bahala. Aayusin ko ang gulo na ito. Hinawakan ni Jana ang kamay ko and when I look at her, as if she begged me to stop. Napakabait naman kasi ng isang to. But I can't stop. Hindi nila ako mapipigil. Gusto kong magharap kami ng lalaking ng damage sa emosyon ng beef ko. Para talaga akong sasabog na bulkan. Oras lang talaga ang itatagal ng lalaking yan makikita niya. Besides, Chris, meron pa akong hindi nasasabi sa inyo. She pauses and I too. Diyos ko, meron pa bang mga pasabog? Tiningnan ko siya ng nakakatakot. Kapag naglihim pa siya, naku talaga. Will you please calm down a bit? Mas natatakot pa ako sa'yo kaysa sa pamilya ko eh. Oo. So hindi pa pala niya nakakausap ang pamilya niya? Fine. Tatahimik ako hanggang sa matapos kang magkwento. But I can't promise you to be calm after that. Okay. Sisk. Sige na nga, pwede na. Lumapit na rin ng bahagya sa amin si JB. A sense and obvious naman na interesado siya sa maririnig niya. Akala ko alam niyang lahat. O baka hindi rin. Me and Everin's father are married. She pauses. Oo nga, nasabi mo na nakinasal nga kayo sa Korea, di ba? And then nga kayo sa Korea, di ba? And then nag-divorce kayo after you signed that hallelujah divorce paper that he gave you. Akala ko naman kung anong interesente sa sasabihin niya. Yeah, right. Again. Mahina niyang sabi pero maliwanag na maliwag sa pandinig ko. Haha. Idol ko talaga si Hyung. Nice. Napatingin ako ng masama kay GB na tumatawa. Anong nakakatawa? Kung tuluyan ko kaya siyang bastidin? What did you say? You marry him again? Again? Are you insane? Inalog-alog ko siya, baka sakaling umayos ang mga brain cells niya. Sisk! Nakakasira ng ulo. Nakakabaliw. Bakit ganito katanga ang best friend ko? Yes, I'm insane. I have no choice but to be insane. I'm crazy. I'm idiot.
Ayaw ko lang naman na tuluyan niyang ilayo ang anak ko sa akin. Nashock ako sa pagtayo at pagsigaw niya. All I see in her face is anger and... Alam ko naman eh. Alam ko naman, Chris, tanga ako. Ang laki kong tanga. Pero Chris, tanga ako. Ang laki kong tanga. Pero masisisi mo ba ako? Kaya ako nagsikap. Kaya ko nakayanan ay dahil sa anak ko. Tapos hahayaan ko lang na ilayo siya sa akin ng tuluyan. Hindi ko na yun makakayanan. Hindi na. May tumulong luha sa mga mata niya. Agad ko siyang niyakap at hinimas ang kanyang likod. It's okay, Jana. We're here. No, Chris. Alam ko naman na kanina mo pa ako pinagsasabihan na napakatanga ko sa isip mo. Hindi niyo ako maintindihan. Salita niya sa pagitan ng pag-iyak. Mahal ko rin siya eh. Kahit noon pa kahit na sinak. Hiniwalay ko siya agad sa akin at tiningnan ko siya sa mata. Really, Jana? You're crazy. Believe me. No, Jana. You're in love. Nalalaki ang mga mata kong tumingin kay Jebby. He smirked then he stood up at lumapit sa amin at bahagya niyang tinapik-tapik ang balikat ni Jana. Believe me, you're not crazy. You're just in love. Sabi niya. Pero habang nagsasalita siya, sa akin siya nakatingin. At bakit sa akin nakatingin? Nagpaparinig. Dukutin ko mata niya dyan. But I'm not ready to be hurt again. Napataas ang kilay ko. I'm not ready. Nagpakasal kay NG ulit si Ugok ay lalaking Juan. Adik Kevie. Jerias Kilvi. Lumabas muna ako ng office at nagpunta sa rooftop. Nagpaalam ako sa dalawa na may importante akong aasikasuhin habang pinapagalitan pa ni Chris si Jade. Nang makarating ako sa rooftop, itinapat ko sa tenga ko ang cellphone ko. Kuya, did you heard all the conversation? Yeah. Actually, talagang binalak kong tawagan siya at iparinig lahat sa kanya. What can you say about that? Napapangiti ako. I can't believe that my brother is a hopeless romantic. Naalala ko tuloy noong biglaan akong nauwi ng Korea because of Emwa dad's order. He wants me to meet in New Fiant. Hindi ko gusto ang idea ni dad pero masyado siyang demanding. Tinakot niya ako that he will cut all Amoy cards kung hindi ako uwi. Pero tsisk, may gusto na ako that time. Sabi ko sa sarili ko, meet lang naman. Then bye-bye na. Pero kung maganda at sexy, pwede naman akong magstay kahit one night. Sa pag-uwi ko sa Korea, nalaman kong nandoon din si kuya. Nagtaka pa ako dahil lang alam ko nasa Amerika siya para sa business at malabong umuwi siya dito sa Korea dahil masama ang loob niya sa dad namin. Binigay ng mommy ni kuya ang address niya sa Korea dahil nag-aalala ito. Hindi na raw kasi dumadalaw si kuya at ang asawa nito. Maganda pa man din daw sana ang balita nito sa kanila na unti-unti na siyang gumagaling. Pero ang nakaka-curious na halos magsitayuan ang mga balahibo ko sa katawan ay ang pagkakasabing may asawa si kuya. Pumunta ako sa ibinigay sa akin na address after ng meet and greet ng fiancé ko daw. Hindi ako naging interesado dahil naaalala ko ang mukha ng tigring babaeng gusto ko. Hindi na ako kumatok dahil gusto kong manorpresa. Pero pagkapasok ko, ako ang nasorpresa. Hindi ko makakalimutan ang itsura ng naabutan ko na akala mo taong gubat na umiinom ng beer, habang may buhat-buhat na sanggol sa isang sulok. Tiningnan niya ako pero agad ring hindi pinansin. Nilibot ko naman ang bahay at hinanap ang asawa niya pero wala. Silang dalawa lang ang tao sa bahay. Sinubukan ko siyang kausapin pero inilipat lang niya ang bata sa akin at lumabas ng bahay. Tiningnan ko ang mukha ng bata. Ang ganda. Pero nang hipuin ko ang kasarian niya, kung babae nga ay may nahipo akong sandata. Lalaki pala siya. Akala ko nga noon ay iiwan niya sa akin ng bata dahil madilim na sa labas, hindi pa siya dumarating. Pero nang saktong umiyak ang bata ay siyang pagdating din ni Yung. That time pagbalik niya, mukha na siyang tao. Wala na yung humaba niyang balbas at bigote. Maayos na rin ang damit niya at may bitbit itong gatas para sa bata, diaper at isang babae. Wala stick. Ang tindi ng taste ni Hyung.
Mantandang babae. Pero mali ako, nani pala yon ng baby. Nagtagal pa ako noon sa Korea ng mga ilang araw. Kinumbinsi ko siyang magkwento sa akin kung ano ang nangyari sa kanya.